Kung iisipin mo, lahat ng tao gustong maging confident. Lahat gustong pumasok sa isang kwarto at maramdaman na parang sila ang sentro ng atensyon kahit hindi sila nagsasalita. Pero ang problema, karamihan iniisip na ang confidence ay simpleng lakas ng loob lang o pagiging maingay sa harap ng iba. Ang totoo, mas malalim dito ang sikreto. Ang tunay na confidence ay hindi lang nakikita sa panlabas, nakilos kundi nararamdaman sa enerhiya na dala mo. At dito pumapasok ang konsepto ng dark psychology. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 dark psychology confidence hacks na kapag natutunan mong gamitin, magiging kakaiba ang dating mo sa mga tao, lalo na sa mga babae. Hindi ito yung typical na payo na magtiwala ka lang sa sarili mo o humarap ka sa salamin at sabihing pogi ka. Hindi, mas malalim dito. Ang mga ituturo ko sa iyo ay mga sikreto na matagal nang ginagamit ng mga tao para magmukhang alpha, para mag-stand out, at para makuha ang respeto at atensyon ng iba nang hindi nagmukhang pilit. Kapag narinig mo ang salitang dark psychology, baka isipin mo agad na puro manipulasyon or panlilinlang lang ito. Totoo na minsan ginagamit ito sa hindi magandang paraan. Pero kung matututunan mo siyang gamitin para iangat ang sarili mo, para maging magnetic sa kahit sino, nagiging parang superpower siya. Dark psychology is about understanding how the human mind reacts sa subtle cues, yung mga maliliit na bagay na hindi mo na kailangan ipagsigawan pero nararamdaman ng tao sa paligid mo. Ang mga sikretong ito ang ginagamit ng mga tao na mukhang natural lang ang confidence. Kahit hindi sila sobrang pogi, sobrang yaman o sobrang sikat, isipin mo ito. May 2 lalaki na pumasok sa iisang lugar. Yung isa maingay, kwento dito, kwento doon, pilit nagpapatawa. Yung isa tahimik lang pero bawat galaw niya may bigat, parang calculated. Sino ang mas mapapansin? Hindi mo na kailangan ng survey para malaman ang sagot yung pangalawa. Bakit? Kasi ang utak ng tao wired para magbigay ng halaga sa taong hindi naghahanap ng validation. At ang ganitong klaseng projection ng presence ay hindi galing sa simpleng self-help quotes. Galing ito sa malalim na prinsipyo ng dark psychology. At tandaan mo, yung huling dark psychology technique na ibabahagi ko ay yung pinaka-ultimatum yung klase ng confidence na kapag natutunan mong i-apply, hindi ka na basta makakalimutan ng kahit sinong makakakilala sa'yo. The Dark Psychology 1, The Power of Controlled Silence. Kung napansin mo, karamihan ng tao kapag kinakabahan o gustong magmukhang confident, ang unang instinct ay magsalita ng magsalita. Ipapakita nila na marami silang alam o magbubuhos sila ng energy para mapansin. Pero dito pumapasok ang isang sikretong galing sa dark psychology, ang kontroladong katahimikan. Ang utak ng tao programmed para magbigay ng atensyon sa mga bagay na hindi madaling mabasa. Kapag may taong sobrang tahimik pero hindi mukhang awkward, nagiging misteryoso siya. At alam natin, ang mystery ay natural na nakakaakit. Sa controlled silence, hindi mo lang pinapakita na hindi ka nagmamadali o naghahanap ng approval, kundi ipinaparamdam mo na komportable ka kahit walang salita. Ang ganitong klaseng confidence ay mas malakas kaysa sa kahit anong pakul na banat. Subukan mong isipin ang isang confrontation. May 2 lalaki. Yung isa nagsisisigaw, puro daldal, puro galaw. Yung isa, nakaupo lang, tahimik, pero steady ang tingin. Sino ang mas may control sa sitwasyon? Yung tahimik. Kasi habang mas maingay ang isa, mas obvious na kinakabahan o gusto lang niyang patunayan ang sarili niya. Pero yung kalmado, siya ang nagdidikta ng enerhiya sa paligid. At yan ang essence ng controlled silence. Ang katahimikan mo mismo ang nagiging mensahe. Ngayon, paano mo ito ma-execute sa totoong buhay? Una, huwag mong piliting punan ang bawat pahinga sa usapan. Karamihan kasi ng tao natatakot sa dead air. Pero kapag hinayaan mong tumahimik ang usapan, kahit 2 segundo, pinapakita mong hindi ka kinakabahan. At yung simpleng act na yon, nagtatranslate agad sa utak ng kausap mo bilang confidence. Ikalawa, gumamit ng steady eye contact. Tandaan, hindi ito yung titig na parang manliligaw sa horror movie.
Ang ibig sabihin ng steady eye contact ay hindi ka natitinag. Sa isang kwento o diskusyon, kapag nakikinig ka lang, nakatingin ka ng direkta at hindi mo agad binabawi ang tingin, ramdam agad ng kausap mo na present ka at hindi ka intimidated. Ang kombinasyon ng katahimikan at steady gaze ay naglalabas ng malakas na aura. Ikatlo, kontrolin ang body language. Ang katawan mo dapat relaxed, hindi nagmamadali, hindi restless, hindi rin nagtatago ng kamay o paa. Ang simpleng paggupo ng komportable at deliberate na galaw ay nagsasabi sa utak ng iba na sanay ka sa presensya ng tao. Tandaan, ang silence ay magiging awkward lang kung ang katawan mo naglalabas ng kaba. Kaya mahalaga na nakasabay dito ang relaxed posture. Psychologically, bakit malakas ang epekto ng controlled silence? Dahil ang tao natural na nag-fill in ng blanks. Kapag hindi ka agad nag-react, sila mismo ang mag-iisip kung ano ang iniisip mo. At habang mas nag-iisip sila, mas nagiging valuable ang perception nila sa'yo. Para kang puzzle na gusto nilang lutasin. At sa dynamics ng attraction at respeto, kung sino ang nagbibigay ng challenge, siya ang mas tumataas ang value. Ito ang kagandahan ng controlled silence. Hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan magpanggap. Ang kailangan mo lang ay pigilan ang urge na magpaliwanag palagi. Pigilan ang urge na punuin ang katahimikan. Sa halip, hayaan mong ang presensya mo ang magsalita para sa'yo. At habang ginagawa mo ito, makikita mong mas nakikinig ang mga tao sa'yo. Mas binibigyan ka nila ng respeto. At mas nakikita nila ang confidence na hindi kayang gayahin ng maingay na tao. Kapag natutunan mong i-practice ang dark psychology na ito, unti-unti mong mararamdaman na mas konti ang effort mo pero mas malakas ang impact mo. At yan ang unang hakbang papunta sa confidence na hindi madaling makalimutan. The dark psychology 2. The subtle disqualification technique. Kung ang unang sikreto ng dark psychology ay ang paggamit ng katahimikan para magmukhang dominant, ang pangalawa naman ay tungkol sa paano mo papakita na hindi ka naghahanap ng validation mula sa kahit sino. Dito pumapasok ang tinatawag na subtle disqualification. Teknik, isang paraan para iparamdam sa tao na hindi ka desperado para sa kanilang approval. At dahil dito mas lalo silang naaakit o nirerespeto ka. Ano ba ibig sabihin nito? Simple, imbes na ikaw ang maghabol o magpakita ng sobrang interest, subtly mong pinaparamdam na hindi ka agad kumbinsido. Hindi ibig sabihin nito na bastos o rude ka. Ang ibig sabihin, may level ka ng playful detachment. Ang psychology dito ay malinaw kung sino ang hindi naghahanap ng validation. Siya ang mas valuable. Isipin mo ito. May dalawang lalaki na pareho gustong kausapin ng isang babae. Yung isa todo effort agad. Puro compliments, puro agree sa lahat ng sinasabi. Yung isa ngumiti lang, tapos sabay biro ng konting disqualification tulad ng mukhang hindi ka bagay sa tahimik na lugar na ganito. Parang sanay ka laging ikaw ang center of attention. Hindi ito insulto. Isa itong playful way para iparamdam na hindi ka impressed agad. And guess what? Ang pangalawa ang mas makaka-capture ng curiosity ng babae. Bakit? Kasi hindi siya madaling basahin. Ang subtle disqualification ay galing sa dark psychology dahil ito ay isang paraan ng perception manipulation. Pinaparamdam mo na mataas ang standards mo at hindi ka basta-basta bumibigay kahit kanino. Ang taong ganito nagiging challenge. At kapag naging challenge ka, nagiging mas rewarding kapag nakuha ang approval mo. Paano mo ito magagamit ng tama? Una, sa pamamagitan ng mga banayad na biro. Ang key dito ay hindi maging offensive, kundi maging lighthearted. Halimbawa, kung may babae na todo kwento tungkol sa dami ng suitors niya, pwede mong sabihing, kaya pala, sanay ka palang may cheering squad. Hindi bagay sa'yo ang simpleng tao tulad ko. Nakangiti ka habang sinasabi mo ito, kaya imbes na insulto, nagiging parang tease. Ang resulta, pinaparamdam mong hindi ka agad impressed, pero hindi ka rin nagpapakita ng insecurity. Kalawa, sa body language. Kapag nakikipag-usap ka, huwag laging nakasandal paharap. Minsan medyo relax na nakasandal ka pa atras, parang hindi ka nagmamadali. Ang simpleng kilos na ito ay nagko-communicate ng disqualification na kahit kausap mo siya, hindi ka sabik. Kaya kung ikukumpara ka sa mga lalaking naglalaban para sa atensyon niya,
mas ikaw ang standout dahil hindi ka nagpapadala sa pressure. Ikatlo, sa paraan ng pagbibigay ng compliments. Ang ordinaryong lalaki, sasabihin agad na ang ganda mo. Pero ang marunong gumamit ng subtle disqualification, babalik ta rin ito. Halimbawa, okay ka naman, pero baka masyado kang high maintenance para sa akin. Isang linya lang, pero malakas ang psychological effect. Bakit? Dahil pinaparamdam mo na hindi siya ang may hawak ng lahat ng cards. May standards ka rin at hindi ka natitinag sa charm niya. Ang sikreto sa teknik na ito ay balanse. Hindi ito para gawin kang sobrang suplado na walang pakialam. Ito ay para ipakita na may self-worth ka at hindi ka madaling mabighani. Kapag masyado kang mabait at laging oo lang, nawawala ang intrigue. Pero kapag marunong kang maglagay ng banayad na disqualification, pinaparamdam mong may depth ka at hindi ka basta-basta nakukuha. At tandaan mo, ang ganitong klaseng confidence ay bihira. Karamihan ng lalaki gusto lang mag-please, gusto lang magpasikat. Pero kung kaya mong ipakita na hindi ka nakadepende sa validation ng iba, lalabas kang iba sa lahat. At yan ang essence ng pangalawang dark psychology technique, ang kaya mong iparamdam sa iba na ikaw ang prize at hindi ikaw ang naghahabol. The Dark Psychology 3, The Unreadable Aura, ang ultimatum. Ito na ang pinakamatindi sa lahat ng dark psychology confidence secrets, ang pagkakaroon ng unreadable aura. Kung ang una ay tungkol sa katahimikan at ang pangalawa ay tungkol sa hindi paghahanap ng validation, itong pangatlo ay ang ultimatum dahil ito ang bumabalot sa buong pagkatao mo. Kapag na-master mo ito, hindi lang babae ang mahuhulog sa'yo, kundi lahat ng taong makakasalamuha mo ay titingin sa'yo bilang taong hindi madaling i-decode. At yan ang pinakamatinding anyo ng confidence. Ano ba ibig sabihin ng unreadable aura? Simple, ito yung state na kahit kausap ka ng tao, hindi nila agad alam kung anong iniisip mo, kung gaano kalalim ang standards mo, at kung paano ka dapat lapitan. Sa psychology, tinatawag itong controlled unpredictability. Hindi ka unpredictable na parang pabago-bago ng isip o hindi mapagkakatiwalaan. Unpredictable ka dahil hindi nila makita kung paano ka mahuhook o paano ka maaapektuhan. At ang ganitong projection ay sobrang magnetic. Isipin mo, sa relasyon ang pinaka-nakaka-addict ay hindi laging comfort kundi yung intrigue. Kapag masyado kang predictable, nawawala ang excitement. Pero kapag may aura ka na hindi agad nababasa, nagiging laro para sa utak ng tao kung paano ka makukuha. At habang mas nag-iisip sila tungkol sa'yo, mas nagiging valuable ka. Yan ang sikreto ng unreadable aura, ginagawa mong investment ang atensyon ng tao. Dahil hindi ka basta-basta nagbibigay ng lahat, paano mo ito may execute? Una, sa emosyon, huwag mong ipakita lahat ng nararamdaman mo agad-agad. Kapag may sinabi ang isang babae para matest ka, hindi mo kailangan mag-react ng sobra. Kung binigyan ka ng compliment, imbes na mag-blush o magpasalamat agad, pwede kang ngumiti lang at sabihing, not sure kung sincere ka dyan. Hindi mo tinatanggihan pero hindi mo rin tinatanggap ng buo. Ang ganitong klaseng response ay naglalagay ng tanong sa isip niya. Ano kaya iniisip niya talaga? Ikalawa, sa paraan ng pagbabahagi ng kwento. Ang predictable na tao, ikukwento lahat ng detalye tungkol sa sarili niya sa unang usapan pa lang. Pero ang unreadable aura, nagbibigay lang ng konting piraso, tapos hahayaan ang imagination ng kausap ang mag-fill in ng blanks. Hindi mo kailangan magkwento ng buong backstory mo. Mas maganda yung tipong, dati marami akong pinagdaanan kaya naging ganito ako. Period, walang dagdag. At guess what? Mas lalo silang maiintriga kasi gusto nilang malaman ang buong istorya. Ikatlo, sa body language at timing. Yung minsan readable aura ay nakikita sa paraan ng paggamit ng timing, kung kailan ka tititig, kung kailan ka tatahimik, at kung kailan ka biglang magpapakita ng energy. Kapag palaging pare-pareho ang kilos mo, predictable ka. Pero kung minsan ay chill ka, minsan biglang may playful na banat, nagiging unpredictable ka sa positibong paraan. Dahil dito mas mahirap kang kalimutan. Ang psychological effect nito ay malalim.
Sa utak ng tao, kapag hindi ka agad mabasa, nagiging challenge ka. Gaya ng sinabi ko kanina, kung sino ang challenge, siya ang mas nagiging valuable. Kaya kapag nagawa mong buuin ang unreadable aura, hindi lang ikaw ang magmumukhang confident, magmumukha kang kakaibang uri ng tao. Yung tipong hindi basta makakalimutan kahit matapos ang usapan. Ito ang ultimatum ng dark psychology confidence, ang magkaroon ng presensya na hindi madaling mabasa. Hindi mo kailangan ipakita lahat ng baraha mo sa unang meeting. Ang sikreto ay ang kontrolin ng impression ng iba sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng lahat. Tandaan, ang tunay na confident na tao hindi kailangang ipaliwanag ang sarili niya palagi. Siya mismo ang nagiging palaisipan. At sa mundo ng attraction at respeto, ang palaisipan ang laging gustong lutasin ng lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa'yo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel. Marami pa akong ilalabas na content na magbibigay sa iyo ng psychological edge, hindi lang sa pakikipag-ugnayan sa babae, kundi sa buong laro ng buhay. Tandaan, ang tunay na alpha ay hindi nagiging predictable.